at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang nakahilig kasama ng kaniyang mga alagad, nagugulumihanang sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo." Nagkatinginan ang mga alagad. Hindi nila alam kung sino ang kaniyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig, nakalapit niya. Kinalapit siya ni Simon Pedro at sinabi, "Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya." Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at itinanong, "Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo?" Sumagot si Jesus, "Ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga." At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kaniya. Sinabi ni Jesus, "Gawin mo na ang gagawin mo." Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito, sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi. Inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin sa pista o kaya'y pinapaglilimos sa mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayoy mahahayag na ang karangalan ng Anak ng Tao, at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng Anak at gagawin niya ito agad." Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinasabi ko sa mga Hudyo. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. "Saan po kayo pupunta, Panginoon?" tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, "Sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos." "Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon?" tanong ni Pedro. "Buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo." Sumagot si Jesus, "Iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilao kang manok, makaikatlo mo akong itatatwa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ngayon pong Martes Santo, sa ating mga mahal na araw, sa ating mga araw na mahal, atin pong pagdilayan ang Ebanghelyo ngayon. Kahapon po sa ating Ebanghelyo, Lunes Santo, ay nakatuon sa pakikipagkaibigan ni Jesus sa magkakapatid sa Betania, si Maria, si Lazaro, at si Marta. Doon ay kaniyang ginawa ang kanilang hapunan na puno ng kwentuhan at saya. Doon sa lugar ng Betania, naramdaman ni Jesus na siya'y tanggap ng tatlong magkakapatid.
Ngayon po sa Ebanghelyo ay ating pagnilayan ang sitwasyon. Marahil sa unang pandinig, parang ordinaryong pangyayari ang naganap. Pero sa mas malalim na pagtingin nito, makikita nating naghuhudyat na o nagbigay na ng hudyat si Satanas dahil ito'y nasa isip na at pumasok na sa katauhan ni Judas Iscariote. Kapag po kayo ay nagsusulat ng narrative nung tayo ay nag-aaral, para po madala natin sa panibagong eksena yung susunod na paragraph, gumagamit tayo ng mga transitional words. Ano po ba yung mga transitional words? Halimbawa ay in conclusion. Yan, transitional words yun. Kapag gusto mo nang tapusin yung narrative mo. Pero pag may gusto kang i-connect, ano pong transition ang ginagamit natin? In connection. However, di po ba yung mga ganon, no? On the other hand, yun yung mga transition. Kasi yung ating ebanghelyo ngayon, may transition sa dalawang pangyayari. Ang unang narinig natin na pangyayari ay yung pagbibigay ni Jesus ng tinapay na isinawsaw sa kopa kay Judas Iscariote. Na gawin mo na yung gagawin mo. Ito yung kaniyang sinabi ni Jesus kay Judas. At sa pangalawa naman ay ang kaniyang pakikipag-ugnay kay Simon Pedro. Buhay ko man ay aking iaalay. Si Judas na sa unang saknong o paragraph ay umalis pagkatapos kumain ng tinapay. Sa ikalawang paragraph, si Simon Pedro ay nangako na ibibigay niya ang kaniyang buhay. Ano po yung transition na inyong narinig? At iyon po ang gusto kong bigyan ng pagninilay sa araw na ito. Ang transition po ay yung salitang gabi na noon. It was dark. Gabi na noon. Sino pong natutuwa pag gabi na? Malungkot po ang gabi. Nilalamo ng kadiliman ang mundo. Siguro kung wala lang electricity, napakadilim ng ating kapaligiran. Gabi na noon, nangyari ang iniisip ni ni Judas Iscariote sa panahong gabi na. Sa panahong humihiwalay sa liwanag ang sitwasyon. Sa panahong lumalayo ang liwanag, lumalayo ang isang tao sa liwanag na si Kristo. Nang sinabi ni Jesus na ako ang ilaw ng sanlibutan, meaning siya yung nagiging bahagi ng ating paglalakbay sa liwanag. Pero ang transition, gabi na noon, humihiwalay na ang kadiliman sa kaliwanagan. Ano po ang sinasabi sa atin? Sa bawat pagkakataong katulad ni Judas Iscariote, na tayo'y nagpapasailalim sa dikta ng kadiliman at kasamaan, gumagabi ang ating mga karanasan. Humihiwalay tayo sa Diyos, umaalis tayo sa liwanag, ayaw nating makita ang liwanag.
nagtatago tayo sa dilim dahil alam natin sa kaibuturan ng puso ay mayroon tayong gagawing kasamaan. Kaya't ang taong nagtatago ng kasalanan, ang taong nagtatago sa kasalanan ay pinipili ang kadiliman at kasamaan. Gabi na noon, tayong lahat ay dumadaan sa ganitong karanasan. Nararamdaman natin ang kalungkutan ng gabi, na nararamdaman natin ang sakit ng gabi, nararamdaman natin na sa kadiliman, mahirap makita ang katotohanan. Pero just the same, marami pa rin ang pumipili sa kadiliman at kasamaan. Ibig sabihin, marami pa rin Judas sa kapaligiran. Binibigyan tayo ngayon ng Ebanghelyo ng isang pagkakataong maranasan ng Diyos sa liwanag. Hindi tayo mananatiling nasa kadiliman. Hindi tayo mananatiling nasa kasamaan ng pag-iisip ng isang Judas. Dumaan man ang gabi, dumaan man ang kadiliman, darating at darating ang liwanag na nagbibigay ng pag-asa at nagbibigay ng katotohanan upang makita natin ang pagbibiyaya ng Diyos sa araw-araw. Bagamat si Simon Pedro ay nangakong, susunod po ako, ibibigay ko man ang aking buhay. Pero si Jesus, sa kaniyang pakikipag-ugnay kay Pedro, ay nagsabing, alam mo, maganda yung pangako mo sa akin eh. Pero, di ba, makaikatlong putak nung manok, 3 beses mo rin akong itatatwa o ipagkakanulo. 2 tao na sinabihan ni Jesus. Yung isa, si Judas Iscariote, hindi na bumalik. Totoong itinuloy niya ang kaniyang balak at pagkakanulo sa Diyos. Si Simon Pedro, alam natin sa kasaysayan, ay umiyak at bumalik dahil nakita niya ang katotohanan kay Kristo. Ngayon pong mga mahal na araw ay pagkakataon din nating bumalik sa Diyos at makita ang liwanag. Huwag tayong mamuhay sa kadiliman. Palampasin po natin yung salitang gabi na noon. Dugtungan natin ng nagliliwanag na. Hindi tayo mananatiling nasa gabi. Lilipas ang gabi, lilipas ang kadiliman, lilipas ang kasamaan, at muling mamumulaklak at mamumunga ng liwanag ang ating paglalakbay. Ngayon pong mahal na araw, titingin tayo sa liwanag na dala ng katotohanan ni Kristo na muling nabuhay. Pagpalain tayo ng poong may kapal.